sa tingin niyo po ba, kasi ang pinaka-common dito sa mga pahayag ng 18 Marites o 18 Cargador, puro prosecution panel o yung mga nagsusulong ng impeachment ni Sara ang tinarget po nila. Tapos meron niya, yung lumipat na ng kabilang bakod, biglang naging absuelto. So tingin niyo po ba talagang sinisiraan lang nito yung credibility ng impeachment trial? Hindi, hatiin na lang natin muna yung usapin. No? Kasi napag-usapan na natin yung inabsueltong senador eh. Kasi nakakatawa talaga yun eh. Hindi ba? Hindi binanggit. Tapos, nung naunang hearing, kahit nasa affidavit, tapos nung sumunod na, inabsuelto na. Para, medyo nakakatawa talaga yun, di ba? Pero, very interesting ho talaga yung pagpipilit ho na isama yung panel eh. Kasi, napangalanan doon, yung Si Kong Laila. Congresswoman Laila de Lima, Congresswoman Jinky Luistro, Joel Chua, at ito yung mga leading House Yung ano pa, prosecutors, di ba? yung si congressman na pumunta doon, yung Alvarez na kinagulat nila ko, di ba, Terry? Pero hindi prosecution yun eh. Tapos syempre, dahil nakalimutan nila kung bagitin sa affidavit, hinabol nila. Hinabol ka. Kasi, di ba nagbasa na yung mga senador nun, meron na nga parang pag-graduation doon eh, di ba? Parang, eto, congressman ganito, congressman ganito, Graduation. congressman ganito. Ay, wala si Terry doon sa affidavit. So, kinailangan gumawa ng eksena. Yes. Hindi ba? Sino pa yung mga, alam mo, Congressman Ridon po, sir. So, parang, sige na, di ako na. Di ba? Yun nga po nakakalungkot ngayon na ang pagbibigay ng testimonya, ganun-ganun na lang, pabago-bago, samantalang hindi naman po dapat ngayon Kaya natutuwa nga po kami kay Congressman Abante, kay Congressman Janet Garin, dahil kayo po ba, wala po ba kayong file? Kaso, hindi po ba kayo willing mag-file ng kaso sa mga 18 kargador? Ako, para ayaw na lang pagpapansinin. Waste of time. Sa buwisit ko eh. Hindi, pero ang kailangan mo nilang harapin, sa totoo lang, marami na ako kasi mga kasamahan na nag-file. So, halimbawa, sina Congressman Joel Chua, Paulo Ortega, Janet Garin, Zia Adyong. Ibig sabihin, kahit yung mga barbers, no, nag-file na ng kaso, ang katotohanan po ng kalagayan po ng 18 Maleta Boys, kailangan nila magpunta sa lahat ng mga lugar na Yun lang. Nako po. Hindi ba? So, pero ang totoo, anong gagawin natin? Talaga namang hinamak nila itong mga to, doon po sa affidavit nila. Wala, yung mga pangalan na yon, wala kahit anong detalye. Parang listahan lang ng mga binigyan sila sa... Actually, hindi sinabi yung kung paano binigyan eh. Ang nakalagay lang doon, pangalan, HOR Townhouse. Ganun lang. Grabe. Di ba? Pero yung actual impact doon sa mga tao pong ito, mabigat ho yun. Kasi pag ako sa ho ng matindi yun eh. Ang isa sa mga nakikita ko pong pinaka kakaiba dun sa mga pinaliwanag po ng 18 Cargador. Kasi po, ang sinabi nila 805 billion, ito, computin mo to, 805 billion yung worth ng mga maleta daw po na diniliver nila. Nung i-divide mo yan ng 40 million, parang mga 15,000, 16,000 na maleta po yan. Ngayon, ang pinaliwanag pa lang po nila, ilan pa lang? Di ba, wala pang 100 yun? O nasan napunta yung 15,900 na maleta? Kaya nga Di ba? Saan napunta yun? Dapat ipaliwanag baka napunta sa mga handler nila. May napunta sa'yo. Wala napunta sa akin. Hindi kasi ano yan yan nga po yung sinasabi na ni Senator Ping Lacson dati na pinag-aralan niya na imposible yung sinasabi ng 18 kargador na to. Kaso pinilit lang ating kagalang-galang na Alan Peter Cayetano pan-divert sa impeachment trial, pero kahiya-hiya pa rin ang sinapit. Congressman, ano po masasabi nyo? Pwede po ba yun? Yung mamimili lang sila kung aatiran nila o hindi, kung saan nila umattend na hearing sa ginagawa nila dyan sa Senado? Sa ngayon, pwede nilang gawin yun. Pero halimbawa, pag nag-constitute na yung Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Erwin Tulfo, pwede naman sila ipatawag eh. Pwede sila imbitahan pag hindi mo sila nagpakita, pagpapaliwanagin sila bakit ho sila hindi nagpakita. Pagka hindi ho sila nagpakita at hindi sila nagpaliwanag, pwede na ho silang ipa-aresto at dalhin po papuntang Senado para paharapin. Sisik yung Senado. Oo.
So, kung syempre lumalabas ngayon yung mga ka-fake newsan na mga kabila or mga supporters ng mga Duterte. So, kumusta naman kung yung mga ibang prosecutors team niyo po no na challenge sa kanila yung mga fake news na yan lumalabas. So, sa inyo din po kung may lumalabas din mga fake news. So, ano pong ano niyo kung ano diyan sa kanila masasabi niyo po? Wala naman akong pakialam sa fake news. Wala naman din sa... Mga edit pa din. Wala din naman sila masasabing bago. Sa totoo lang, hindi ba? Yung maleta naman, wala naman yung kadita-detalye. Hindi ba? So, tingin ko naman handang-handa yung prosecution panel. Walang fake news, walang kalokohan at kasinungaling makapipigil. Doon po sa paglalatag ng ebidensya at pagtutuloy po sa paglilitis. Oh. Kung regarding pong fake news, gaya nga sabi ni RJ, ganito po, pwede po bang bigyan nyo kami ng linaw? Kasi po, eto na nga po uli, yung fake news na kumakalat sa buong social media at sa mga taong bayan. Bigyan nyo nga po kami ng linaw regarding po dito sa Supreme Court decision. Na pinabubulaanan po ay pinapakalat po ng mga kabilang parlor, kabilang grupo na ayan, kolorum sila gatsyal yan, ayan. Oo. Na-dismiss. Na-dismiss. Kasi nga, si Cayetano ang tunay. Ano po ba yung Supreme Court decision na yan? Bilang pong abogado, maaari niyo po ba i-explain sa ating taong bayan? Well, una sa lahat, patunay yan na may crisis sa edukasyon eh. Kasi Paul kayo. Hindi, kasi ang totoo naman, pag binasa nyo yung mismo desisyon, hindi naman yung tungkol kay Senate President Pro Tempore Gatchalian. Yes. Ang sinabi ng desisyon doon, Mr. Teacher, wala ka legal standing dito. Na mag-file ng kaso. Kasi hindi ka naman talaga kasali doon sa usapin. Salamat dahil nag-file ka. Kumbaga mabuhay ka dahil ginawa mo yung civic duty mo. Pero may mga rekisito kasi para magkaroon po na actual na kaso sa Korte Suprema. Pag hindi mo na-fulfill yung legal standing, madidismiss mo talaga. So, basically, wala akong sinabi tungkol dun sa meron bang actual na poder kung sino man. Whether si Senator Cayetano or si Senate President Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin, ang kausap lang ng Korte Suprema doon, yung pong teacher na nag-file. Kasi ang totoo, yung pong teacher, nag-file mo tayo lagi ng iba't ibang mga kaso. In fact, hindi yun abogado Pero ibig sabihin, tinatanggap po yun ng Korte Suprema bilang pagrespeto din sa kumbaga yung inisyatiba niya na mag-file po ng mga kaso na interest naman po ng publiko yung pinag-uusapan. Pero siyempre, mas mahigpit sila ron. Kasi una, ang rekisito ho talaga para mag-file ng mga kaso sa Korte Suprema, kailangan abogado po yung pumipirme. Hindi ba? Pero ibig sabihin, may panahon naman na parang pinakinggan din naman yung teacher dun sa ibang mga issues po na final niya. Pero sa particular na kaso na ito, hindi siya pinagbigyan. So, ibig sabihin, katulad sabi ko, walang sinabi yung Korte Suprema na hindi siya Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian yung pong hindi lehitimo na leader po ng Senado. Up until today, siya pa rin recognize ng Malacanang, ng House, ng iba pang mga opisina. Kaya nga, kung ang laging sinasabi ng iba, kolorum daw ho, ito pong bagong liderato, katulad na sabi ko, basahin po nila ulit yon. Dahil pag hindi huli naintindihan yung laman po ng Korte Suprema, patunay yon ng krisis sa edukasyon. Kaya nga naiya yung Korte Suprema after 2 hours yata tinagalog Kasi parang iba interpretasyon ng mga kabilang parlor, yung mga DDS, iba interpretasyon nila kaya siguro napilitan yung Korte Suprema Tagalog Pero Congressman, usapan lang. Kumbaga, if ever po, sino po ang pwedeng immediate na mag-file ng di ba po pwede rin po, ba't hindi kayo mag-file na lang sila Cayetano para total iyak sila ng iyak? Direkta. Actually, pwede naman yung sila na mag-file. Kung ang tingin nila sila po yung talagang tama, pwede yung sila mag-file to challenge yung pong liderato po niya Senate President Pro Tempore Gatchalian. Pwede ko nilang gawin yun. Yun. Pwede pala no? Ba't di kaya nila gawin, di ba? Baka na-realize na medyo tagilid siguro. Sabi nung iba, kasi pag na-desisyonan yun, wala na sila pwedeng ihabol. Wala nang wala nang Sila mapahiya doon. Wala nang pagmamaktol everyday.
Oh, di ba? So kung ano yung challenge sa inyo kung kasi alam naman po natin sa House of Representatives, tuloy-tuloy ang mga ginagawa doon. Unlike sa Senado, maraming drama, kung ano-anong pinaggagawa. Senate- So ngayon kung busy kayo sa impeachment kasi isa ka po kayo sa prosecutor. So ang nangyari ngayon, tuloy-tuloy po ba ang Kongreso ngayon sa mga bills na ginagawa para malaman po ng ating taong bayan po? Di ba na, panumunong mga bills, no? Na ipinasa. So in fact, meron pong anti-political dynasty bill, hindi ba, na inaprobahan na. Tapos syempre, pagbalik ko ng Kongreso, papasok na ho tayo dun sa budget season ulit, no? So tatalakayin na naman po yung budget para sa darating pong taon. And marami pong mga iba pang mga usapin na talagang tumutugon po sa mga problema ng ating pong mga kababayan. Yung pong nakasalang pa ho dyan. So tuloy-tuloy po. Ibig sabihin, hindi lang impeachment, yung pong main concern ng ating pong Kamara. Tama. Alright. So, Alam nyo, Congressman Terry, ano pong, kung kayo po, bigyan nyo lang po kami ng isang idea nyo. Ano po ba, kung kayo po ay magpapayo, if ever lang naman po dito po sa gulo sa Senado, ano po ba nararapat nilang gawin dyan para maisaayos na to at magdire-diretso na po tayo para sa taong bayan? Di simple lang naman ho yung panawagan lagi. Mag-usap na lang sila kasi ilan lang naman sila dyan. Oo. 24 lang naman ho sila dyan. So, So, 300 di ba? Mag-usap-usap na lang ho sila. Tanggapin ho natin yung mga bilang, di ba? Kung sino ba talaga yung may actual na bilang. Opo. Una, para magbukas ho nung plenaryo Yes. at magbukas po ng Senate Impeachment Court. Yes. Kasi pag naman humalinaw na ho yung bilang, wala na ho tayo pag-usapan. Hindi pwedeng hostagein, no? Oo. Yung kapag kulang ka sa bilang, di ka na-attend kasi mapapalitan ka. Tsaka kung mapapansin natin mga dati pong Senate President, di ba, kagaya ni Tito Soto, di ba? Alon. Di ba? Coco Pimentel. Kahit alam nilang mapapalitan na sila, diretso pa rin ang sesyon. Oo. Hindi hino-hostage. tsaka, oo. Tsaka natutuwa rin ang mga taong bayan kay Kong kasi pag may mga batiko sa kanya, sinishare niya, tapos nagko-comment siya doon. Kaya nga Natatawa din yung taong bayan. Grabe yun. updated kami kung saan yun eh. Ano yun, lagi kong sinishare yun. Lagi kong sinishare yung mga reply nyo sa mga DDS Sabi niya pa, lakihan mo pa. Tawa ako Oo nga, meron nga coffee shop yung Nakisali, no? Nakisali. Oo, ano? Ano yung Kong? Di kayo na Di, oo. sasampano ka. Oo, ganun. Ang pait ng kape dun Ilagay natin yun sa ano. Mapait. Okay, that's super tamis na. Hindi, nakita ko yung mga mas masarap pa daw yung 3-in-1. Comments. Mas masarap pa daw yung 3-in-1. Kaya pala nakisali na lang. Mas masarap pa to. Anis wala yun eh. Alam ko talaga si Terry, no?
ka para lang kay Sara. Taong bayan, hindi